Madalas mong nararamdaman na mabigat at masakit ang mga paa? O napapansin mo na namamaga ito pagkatapos ng buong araw? Yung mga nakakainis na pulikat sa gabi na nakakagising sa'yo? Mukhang simpleng sakit lang ng araw-araw, pero madalas ito ang unang senyales na humihingi ng tulong ng malakas ang iyong sirkulasyon ng dugo. Ako si Dr. Fernando Santos at marami ang hindi alam na may bitamina na nagsisilbing tunay na kalasag na pangproteksyon sa iyong mga daluyan ng dugo. Sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo kung ano ang bitaminang iyon at kung paano mo ito magagamit para mapanatiling ligtas ang iyong mga paa mula sa mapanganib na pamumuo ng dugo. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Ang pamagat ng video na ito ay nangangako ng bitamina na tumutunaw sa mga pamuo. Bagamat malakas ang salitang iyon, gusto kong maging lubos na tapat at responsable sa iyo mula sa unang minuto. Walang bitamina na mag-isa ang makakatunaw ng umiiral ng pamuo ng dugo gaya ng magagawa ng espesyal na gamot sa ospital. Naniniwala sa ganoon ay mapanganib na alamat at tungkulin ko bilang doktor na burahin ito. Pero mayroon talagang umiiral at sinusuportahan ng agham, isang bitamina na makapangyarihang ahente ng pag-iwas, isang molekula na tumutulong sa mas malayang pagdaloy ng dugo at pinabawasan ang panganib na magkaroon ng mga pamuo sa una pa lang. Ngayon ay hindi tayo mag-uusap tungkol sa mahiwagang lunas, kundi tungkol sa agham, pag-iwas, at katotohanan sa likod ng bitaminang ito na pangproteksyon na makakapagbago sa kalusugan ng iyong mga paa. Manatili ka rito dahil ang pag-unawa rito ang unang hakbang para makontrol mo ang iyong kalusugang vascular. Ang tahimik na problema, pag-unawa sa mahinang sirkulasyon at mga pamuo. Para maunawaan mo ang lakas ng solusyong ibubunyag ko, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang kinakaharap natin. Isipin mo ang katawan mo bilang isang lungsod na puno ng buhay. Ang iyong mga daluyan ng dugo, arterya at ugat ay ang mga kalsada at expressway kung saan dumadaan ang iyong pinakamahalagang yaman. Ang dugong mayaman sa oxygen at sustansya. Ang mga arterya ay parang expressway na nagmumula sa puso, nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen sa bawat sulok, mula sa utak hanggang dulo ng paa. Ang mga ugat naman ay ang mga kalsadang pauwi. May mabigat na trabaho silang mangolekta ng ginamit ng dugo, kulang sa oxygen, at dalhin ito pabalik pataas mula sa mga paa hanggang puso at baga para mag-recharge. Ang sistemang ito ay tunay na kamangha-mangha, pero ano ang mangyayari kapag nagbara, nasira o naharang ang mga kalsadang iyon? Doon nagsisimula ang gulo. Ano ang chronic venous insufficiency? Sa loob ng mga ugat sa ating mga paa ay may maliliit na balbula. Nagbubukas sila para payagan ang dugo na umakyat at nagsasara para hindi ito ibalik ng grabidad. Lumilitaw ang chronic venous insufficiency kapag humina o nasira ang mga balbulang ito. Hindi na sila nagsasara ng maayos. Isipin mo itong pinto na nag-alis sa bisagra. Ang dugo, sa halip na umakyat ng maayos patungo sa puso, nagsisimulang tumambak at maipon sa mga ugat ng paa. Ang pag-ipon na ito ay nagpapataas ng presyon, kaya naguunat, namamaga at nakikita sa pamamagitan ng balat ang mga ugat. Iyan ang mga kilalang varicose veins. Pero ang varicose veins ay dulo lang ng malaking yelo. Ang patuloy na presyon at natambak na dugo ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa mas seryosong problema. Ang pagbuo ng blood clots. Ang pamuo, ang tahimik na magnanakaw ng sirkulasyon. Tingnan natin. Hindi lahat ng pamuo ay masama. Kapag nagkasugat ka, nag-uumpisa ang kamangha-manghang proseso ng katawan. Mga maliliit na selula, ang platelets, tumatakbo sa sugat at kasama ng ibang protina ay bumubuo ng patch o pamuo para itigil ang pagdurugo. Iyan ang mabuting pamuo, pamuo na nagliligtas ng buhay. Ang problema ay kapag nabubuo ang pamuo sa lugar na hindi dapat, sa loob ng malusog na daluyan ng dugo, walang sugat na aayusin. Tinatawag natin itong thrombosis. Ang pamuo sa loob ng ugat sa paa ay parang malaking bara sa isa sa mga expressway pauwi sa puso. Nagiging mabagal, maalon at sa huli ay tumitigil ang daloy ng dugo. Ito ang tinatawag nating deep vein thrombosis o DVT, at ito ay seryosong kondisyong medikal dahil hindi nagtatapos sa paa ang panganib. Kung may bahagi ng pamuo na matanggal, maaari itong maglakbay sa daluyan ng dugo, dumaan sa puso at maipit sa baga, na nagdudulot ng pulmonary embolism. At iyan mga kaibigan ay emergency medical na maaaring nakamamatay. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang pagtunaw ng pamuo mula sa pananaw ng natural na kalusugan at pag-iwas, ang tunay nating ibig sabihin ay paano natin maiiwasan na maging malagkit at madaling magbara
ang ating mga kalsadang sirkulasyon? Paano natin mapapanatili na magaan at walang sagabal ang daloy ng dugo? At dito pumapasok ang nutrisyon at partikular na isang bitamina bilang susi. Ang pagkabalisa. Mga senyales ng babala na ipinapadala ng katawan mo. Bago ko ibunyag ang ating nutritional hero, mahalagang matuto kang makinig sa katawan mo. Ang mahinang sirkulasyon at panganib ng pamuo ay hindi biglaang lumilitaw. Nagpapadala sila ng mga senyales, mga bulong na sa paglipas ng panahon ay nagiging sigaw. Ang pagwawalang bahala rito ay hinahayaan lumaki ang problema sa dilim. Makinig ka dahil siguradong makikilala mo ang ilan rito. Senyales ng babala isa, bigat at pagod sa mga paa. Ito marahil ang pinakakaraniwan at madalas nating tinatanggap bilang normal. Hindi ito ang karaniwang pagod pagkatapos ng trabaho. Ito ay nakakabibigat na pakiramdam, parang may tanikala sa bukong-bukong. Parang pagod na pagod, walang lakas ang mga paa, at kadalasan ang tanging lunas ay itaas ito. Ito ay dahil sa natambak na dugo at likidong tumataga sa tissues, kaya literal na mas mabigat ang paa at hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang muscles. Senyales ng babala dalawa, pamamaga, edema sa paa at bukong-bukong. Napapansin mo na malalim ang bakas ng medyas sa huli ng araw. O ang sapatos na sakto sa umaga ay sumikip sa hapon, iyan ang edema. Kapag tumaas ang presyon sa ugat, tumatagas ang bahagi ng likido mula sa dugo patungo sa tissues. Ang grabidad ang bahala sa natitira, inaipon ang likido sa bukong-bukong at paa. Sa simula ay nawawala ang pamamaga sa gabi, pero sa paglipas ng panahon ay maaaring maging permanente. Senyales ng babala 3. Masakit na pulikat sa gabi. Natutulog ka ng mahimbing tapos biglang may matinding sakit sa guya o paa na nagpapagising sa'yo. Pulikat iyan. Ang mga spasm na ito ay klasikong senyales na hindi sapat ang oxygenated na dugo na nakararating sa muscles at may imbalance ng waste products tulad ng lactic acid dahil sa mahinang sirkulasyon. Senyales ng babala 4. Mga pagbabago sa balat at temperatura. Ang mga paa mo ay nagkukwento sa pamamagitan ng balat nito. Malamig na paa. Kung palaging malamig sa haplos ang paa mo kahit sa mainit na kwarto, senyales iyan na hindi maayos ang pagdating ng mainit at oxygenated na dugo. Pagbabago ng kulay. Maaaring maputla o asul ang balat dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa mas malalang kaso, ang balat sa bukong-bukong ay nagiging kayumanggi o pula. Ito ay dahil tumatagas ang red blood cells mula sa ugat at nagpapahid sa balat mula sa loob. Tuyo at makati na balat. Ang mahinang sirkulasyon ay nakakaapekto sa nutrisyon ng balat. Kaya tuyo, manipis, makintab at makati ito. Senyales ng babala 5, pangingirot at pamamanhid. Yung pakiramdam na parang may mga langgam na gumagapang o natutulog ang bahagi ng paa ay hindi palaging dahil sa masamang posisyon. Kapag hindi sapat ang daloy ng dugo, ang nerves ay hindi rin nakakakuha ng oxygen na kailangan. Ang paraan nila ng pagprotesta ay ang pagpapadala ng kakaibang pakiramdam na pangingirot. Senyales ng babala 6, paglitaw ng spider veins at varicose veins. Ang spider veins ay maliliit na pulang o asul na ugat malapit sa ibabaw. Ito ang mini version ng varicose veins na mas malalaking ugat, baluktot at namamaga. Pareho silang nakikitang ebidensya na hindi maayos ang trabaho ng mga balbula ng ugat at natatambak ang dugo. Senyales ng babala 7, sugat na matagal gumaling. Kung maliit na hiwa o gasgas sa ibabang bahagi ng paa o bukong-bukong ay tumatagal ng linggo o buwan bago gumaling, ito ay seryosong senyales ng babala. Para gumaling, kailangan ng katawan ng magandang supply ng dugo na nagdadala ng oxygen, sustansya at depensa. Ang mahinang sirkulasyon ay nagpapabagal sa prosesong ito, nag-iiwan ng pinto para sa malalang impeksyon. Ang pagkilala sa mga senyales na ito ay hindi para matakot ka, kundi para kumilos ka. Ito ang tawag ng katawan mo na gawin mo ang tama. At ang solusyon, tulad ng makikita natin, nagsisimula sa iyong plato at sa isang sustansyang madalas nating binabalewala. Ang solusyon, ang makapangyarihang proteksyon ng bitamina E. Nakita na natin ang problema at natuto tayong kilalanin ang mga alarma. Ngayon oras na para ipakilala ang bida, ang bitamina na tinatawag kong kalasag na pangproteksyon ng iyong mga daluyan ng dugo, ang bitamina E. At inuulit ko ang aking babala, ang bitamina E ay hindi magic drain cleaner na tutunaw sa umiiral ng pamuo. Ang lakas nito, na napakalaki, ay nasa pag-iwas. Ang trabaho nito ay pigilan ang mga kondisyon na humahantong sa pagbuo ng pamuo. Paano eksaktong gumagana ang bitamina E? Ang mekanismo na inihahayag.
Para maintindihan kung bakit napakahalaga ng bitamina E, kailangan nating makita itong kumikilos sa tatlong larangan ng labanan. Larangan 1, ang antioxidant guardian. Ang katawan natin ay patuloy na inaatake ng mga unstable na molekula na tinatawag na free radicals. Nagmumula sila sa lahat ng dako, sa metabolismo mismo, sa polusyon, sa usok, inevitable sila. Ang mga free radicals na ito ay parang maliliit na mandarambong na sumisira sa lahat ng hinahawakan nila, lalo na sa maselang panloob na dingding ng ating mga daluyan ng dugo. Ang pinsalang ito ay nagdudulot ng pamamaga at lumilikha ng magaspang na ibabaw kung saan maaaring dumikit ang kolesterol na nagpapahina sa mga ugat. Dito pumapasok ang bitamina E bilang superhero. Ito ay makapangyarihang antioxidant na pumapasok sa mga membrane ng ating mga selula, kabilang ang sa daluyan ng dugo, at pinoproteksyonan ito mula sa loob. Gumagana ito bilang kalasag, pinapawi ang free radicals bago sila makagawa ng gulo. Sa pagpapanatili ng makinis at flexible na dingding ng ugat at arterya, tinitiyak ng bitamina E na malayang dumadaloy ang dugo. Larangan 2, ang teflon ng mga platelet, antiplatelet effect. Ito marahil ang pinakadirektang epekto nito sa pag-iwas sa pamuo. Tulad ng sinabi natin, ang mga platelet ang nagsisimula ng pamuo. Normal na lumulutang sila ng mahinahon sa dugo, pero kapag nasira ang dingding ng daluyan, ay nagiging malagkit sila at nagkakagrupo. Ang bitamina E ay may banayad pero mahalagang anti-platelet effect. Isipin mo na pinahiran nito ang mga platelet ng microscopic Teflon layer. Binabawasan nito ang tendency nilang magdikit kapag hindi dapat. Ang mga pag-aaral ay nagmumungkahi na pinipigilan ng bitamina E ang isang key enzyme sa prosesong ito ng pagkakadikit ng platelet. Mahalagang maintindihan ang pagkakaiba. Ang anticoagulant na gamot tulad ng warfarin ay humaharang sa mga protina ng coagulation. Ang antiplatelet na gamot tulad ng aspirin ay pumipigil sa pagdikit ng platelet. Ang bitamina E ay may natural at mas banayad na antiplatelet effect. Hindi ito kapalit ng gamot, pero tumutulong na maging hindi gaanong madaling magbuo ng pamuo ang dugo sa lugar na hindi dapat. Larangan 3, ang vasodilator ng mga daluyan ng dugo. Tinutulungan din ng bitamina E na mag-relax at medyo lumaki ang mga daluyan ng dugo. Isang proseso na tinatawag na vasodilation. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpopromote ng mga substance na nagpaparelax sa mga daluyan. Kapag mas malapad ang mga daluyan, bumababa ang blood pressure at mas madali ang daloy ng dugo, binabawasan ang stress sa buong sistema. Parang mula sa pagsakay sa makitid na eskinita patungo sa 3-lane na avenue. Sa kabuuan, ang bitamina E ay hindi tumutunaw ng pamuo, kundi lumilikha ng panloob na kapaligiran kung saan mahirap magbuo nito. Pinoproteksyonan ang mga dingding, ginagawang hindi gaanong malagkit ang mga platelet at tinutulungan na manatiling malinaw ang mga kalsada. Ang praktikal na solusyon. Punuin ang plato mo ng bitamina E. Ngayong alam mo na ang bakit, oras na para sa paano. Ang pinakamabuti, pinakaligtas at epektibong paraan para makakuha ng bitamina E ay sa pamamagitan ng pagkain. Binigyan tayo ng kalikasan ng pantry na puno ng sustansyang ito. Ang supplementation ay ibang usapan at dapat lamang gawin sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng doktor. Ang aking rekomendasyon bilang doktor ay pagkain muna. Narito ang pinakamahusay na natural na sources ng bitamina E. Ang mga kayamanan ng bitamina E sa kusina mo. Ang sunflower seeds ang walang tatalo. Isang ika-4 na tasa ng toasted sunflower seeds ay nagbibigay ng halos buong araw na pangangailangan mo sa bitamina E. Maaari mong isama sa salad, yogurt, smoothie o kainin nang mag-isa bilang snack. Almendras. Isa pang higante ng bitamina E. Isang dakot na almendras ay nagbibigay ng napakalaking dose ng antioxidant na ito. Perpekto para sa merienda sa umaga o iwiwisik sa oatmeal mo. Hazelnuts. Kasunod ng nuts, ang hazelnuts ay mahusay ding source. Bagay na bagay sa dark chocolate na mabuti rin sa sirkulasyon o gamitin sa healthy desserts. Cold-pressed vegetable oils. Ang wheat germ oil ang pinakakonsentrado, pero ang sunflower oil at syempre ang extra virgin olive oil ay magagandang source. Ang susi ay gamitin ng hilaw para sa dressing or low-heat cooking dahil sinisira ng matinding init ang bitamina E, spinach at broccoli. Huwag kalimutan ang mga berdeng gulay. Ang spinach na bahagyang steamed ay naglalabas pa ng mas maraming nutrients. Ang broccoli rin ay nagbibigay ng magandang dose.
Subukang isama ang isang serving ng alinman dito sa tanghalian at hapunan araw-araw. Avocado. Ang creamy fruit na ito ay kamangha-mangha. Hindi lang ito may healthy fats para sa puso, kundi may magandang halaga rin ng bitamina E. Perpekto sa toast, salad, or homemade guacamole. Fatty fish. Ang isda tulad ng salmon, trout o mackerel, bukod sa pinakamahusay na source ng omega-3 na anti-inflammatory rin, ay nagbibigay ng maliit pero mahalagang halaga ng bitamina E. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa araw-araw ay hindi mahirap. Almusal na may oatmeal at almendras, salad para sa tanghalian na may sunflower seeds at olive oil, at hapunan na may salmon at spinach. Sa simpleng pagbabagong ito, binibigyan mo ng natural na proteksyon ang iyong circulatory system. Ang katotohanan tungkol sa supplements, isang kinakailangang babala. Sa mundong kung saan ang isang tablet ay mukhang madaling solusyon sa lahat, kailangan kong maging malinaw rito. Huwag kang mag-self-medicate ng mataas na dose ng vitamina E supplements. Habang ligtas ang vitamina E mula sa pagkain, iba ang kwento ng concentrated supplements. Alam ng katawan kung paano i-manage ang nutrients mula sa pagkain, pero ang high-dose tablet ay maaaring maging sanhi ng imbalance. Ang pangunahing panganib ng sobrang vitamina E supplements ay mas mataas na risk ng pagdurugo. Dahil may antiplatelet effect ito, sa mataas na dose ay maaaring makagambala ng sobra sa coagulation. Lalong mapanganib ito sa mga umiinom na ng anticoagulant na gamot tulad ng warfarin o aspirin, dahil ang kombinasyon ay maaaring magdulot ng malubhang hemorrhage. Kaya kailangang itigil ang vitamina E supplements bago ang anumang operasyon, karaniwang 2 linggo bago, para maiwasan ang bleeding problems. Kailan maaaring kailanganin ang supplement? Lamang sa ilalim ng reseta at diagnosis ng doktor. Halimbawa, sa mga may sakit na humahadlang sa pagsipsip ng fats, tulad ng cystic fibrosis o Crohn's disease. Sa mga kasong iyon, tutukuyin ng doktor ang eksaktong at ligtas na dose para sa iyo habang binabantayan ang levels sa dugo. Malinaw ang mensahe. Magtiwala sa natural na pharmacy. Ang plato mo ang pinakamakapangyarihan at pinakaligtas na tool mo. Ang holistic na approach, ang vitamina E ay hindi nag-iisa. Magiging mali ang isipin na ang vitamina E ay silver bullet. Ang vascular health ay team effort. Ang vitamina E ang captain. Oo, pero kailangan niya ng suporta mula sa ibang manlalaro para manalo laban sa mahinang sirkulasyon. Ang nutritional support team. Vitamina C, ang taga-repair ng dingding. Ang vitamina C ay mahalaga sa paggawa ng collagen, ang protina na nagbibigay lakas sa dingding ng ugat. Makikita mo ito sa citrus fruits, bell peppers, broccoli at strawberries. Bukod dito, ang vitamina C at E ay dynamic duo. Tinutulungan ng C na i-recycle ang E pagkatapos nitong lumaban sa free radicals. Flavonoids, ang structural reinforcements. Ang mga plant compounds na ito ay kamangha-mangha para sa venous health. Pinapalakas nila ang dingding ng capillaries at binabawasan ang pamamaga. Makikita mo sa berries, green tea, sibuyas at dark chocolate na higit sa 70% cacao. Magnesium, ang muscle relaxer. Tinutulungan ng magnesium na mag-relax ang muscles sa dingding ng arterya, pinapanatili ang dilated na mga daluyan at kinokontrol ang presyon. Makikita sa leafy greens, nuts, seeds at legumes. Omega-3, ang natural na anti-inflammatory. Matatagpuan sa fatty fish tulad ng salmon at sa chia at flax seeds. Ang omega-3 ay napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa mas maayos na daloy ng dugo. Hydration. Ang lubricant ng sistema, hindi bitamina pero kasing halaga. Ang dugo ay halos tubig. Kung dehydrated ka, nagiging mas makapal ang dugo at nahihirapan itong umikot, na nagpapataas ng risk ng pamuo. Uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Ang lifestyle ang hari. Kahit uminom ka ng lahat ng bitamina sa mundo, kung sedentary ang buhay mo, kaunti lang ang maitutulong nito. Ang galaw ang motor ng sirkulasyon sa paa. Maglakad, maglakad at maglakad. Sa bawat hakbang, nagko-contract ang muscles ng guya at pinipisil ang mga ugat. Itinutulak ang dugo pataas. Tinatawag itong muscle pump o ating pangalawang puso. Subukang maglakad ng hindi bababa sa 30 minuto araw-araw. Simpleng ehersisyo sa bahay o opisina. Kung matagal kang nakaupo, mag-break para sa simpleng ehersisyo. Igalaw ang paa pataas at pababa na parang nagmamaneho. Gumawa ng circle sa bukong-bukong sa parehong direksyon. Tumindig sa dulo ng paa ng maraming beses. Ito ay malakas na nag-a-activate ng pangalawang puso. Itaas ang mga paa.
Sa huli ng araw, humiga at itaas ang paa sa itaas ng antas ng puso ng 50 na minuto. Ginagamit nito ang grabidad para tulungan ang pag-drain ng natambak na dugo. Kontrolin ang timbang. Ang sobrang timbang ay naglalagay ng dagdag na presyon sa mga ugat ng paa, nahihirapan ang pagbabalik ng dugo. Iwasan ang masyadong fitted na damit. Ang damit na humihigpit sa baywang, singit o paa ay maaaring makahadlang sa daloy ng dugo. Gayon din, iwasan ang matagal na pagtayo o pag-upo sa iisang posisyon. Ang bitamina E ay pangunahing piraso, pero lamang kapag inilagay mo ito sa kompletong puzzle ng magandang nutrisyon at aktibong pamumuhay, maipapakita nito ang buong potensyal. Umaasa akong binuksan nito ang iyong mga mata sa tunay na lakas ng pag-iwas at sa mahalagang papel ng bitamina E bilang tagapagbantay ng iyong sirkulasyon. Ngayon gusto kong humingi sa iyo ng 3 mahahalagang bagay. Una, at ito ang pinakamahalaga, ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi kailanman kapalit ng konsultasyon sa doktor mo. Kung may sintomas ka ng mahinang sirkulasyon, varicose veins or umiinom ka na ng anticoagulant na gamot, lubos na kailangang kausapin mo muna ang doktor mo bago gumawa ng anumang pagbabago. Pangalawa, kung nagbigay ito ng halaga sa'yo, i-share ang video na ito. Isipin mo ang kamag-anak o kaibigan na laging nagrereklamo ng pagod na paa. Ang pagbabahagi ng impormasyong ito ay akto ng pagmamahal. Matutulungan mo ang isang tao na kumilos ng maaga. At pangatlo, gusto kong bumuo tayo ng komunidad dito. Mag-iwan ng comment sa baba at sabihin mo sa akin kung saang bansa ka nanonood at aling pagkaing mayaman sa bitamina E ang una mong isasama sa dieta mo. Babasa ako ng inyong mga comments para sagutin ang inyong mga tanong. Para tapusin, balik-aralan natin ang pinakamahalagang natutunan natin ngayon. Binuwag natin ang alamat na may bitamina na tumutunaw ng pamuo at naintindihan natin na ang tunay na lakas nito ay nasa pag-iwas. Natuklasan natin na ang bitamina E ay pambihirang kalasag na nagpoprotekta sa dingding ng ating mga daluyan ng dugo. Pinipigilan ang masyadong pagkakadikit ng mga platelet at tinutulungan na malusog na dumaloy ang dugo. Natutunan natin na ang pinakaligtas na paraan para makakuha nito ay sa masasarap na pagkain tulad ng sunflower seeds, almendras o avocado. At ang mga high-dose supplements ay may panganib at dapat lamang inumin sa ilalim ng pangangasiwa medikal. At higit sa lahat, naintindihan natin na ang vascular health ay integral na proyekto. Ang bitamina E ay bituin, pero mas nagniningning ito kapag sinamahan ng ibang nutrients at lalong-lalo na ng aktibong pamumuhay. Huwag baliwalain ang mga senyales na ibinibigay ng katawan mo. Yung bigat, pamamaga, pulikat ay paanyaya para kumilos ka. Ngayon ay mayroon ka ng makapangyarihang kaalaman. Gamitin mo ito. Hawakan mo ang manibela ng iyong kalusugan. Simulan mo ngayon ang pagbuo ng mas malakas at matibay na circulatory system. Ako si Dr. Fernando Santos at ang misyon ko ay bigyan ka ng mga tool para mabuhay ng mas mahaba, malusog at buong buo. Maraming salamat sa iyong pansin.